Karamihan sa henerasyon ngayon ay pawang nasa ibang bansa ang mga magulang. May kanya-kanyang dahilan, pero iisa lang ang layunin. Ang matulungan ng pamilya at upang magkaroon sila ng magandang buhay rito sa Pilipinas. Pero hindi lahat ng naiiwan ay nauunawaan yun. Ang iba ay nagkakaroon ng hinanakit sa magulang na nagsasakripisyo. Katulad na lang ni Asyang na lumaking walang ina at ama. Tanging ang kapatid lang ng ina ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Nang umuwi ang ina ay parang ibang tao na ito sa kanya. Naging sarado ang kanyang isipan sa ina na ang tanging gusto lang ay makabawi sa lahat ng panahong wala ito. Ngunit sa pagsiwalat ng lihim ng kanyang minamahal na tiyahin, ay sasampal sa kanya ang isang katotohanang magpapagising sa kanyang saradong isipan. Pero ang tanong ay kung paniniwalaan ba niya ang mga yon? Matatanggap ba niya ang tiyahing minamahal ay hindi na kung ano ang tiyahing kinalakihan niya? Maniniwala na ba siya sa kanyang ina? O magbibingi-bingihan lang siya? Paano nga ba haharapin ni Asyang ang pagsubok na ito sa kanyang buhay? Pakinggan natin ang istorya ni Asyang at alamin natin ang mga lihim ng kanyang tiya Mirasol. Wow! Ang ganda naman po ng bago nating bahay, Tia Mirasol. Nagustuhan mo ba rito? Sobra po. Tapos ang dami-dami pang mga namumulaklak na halaman sa hardin, bukod pa po dun sa napakalaki nitong bahay. Parang mansyon. Pero gusto kong tandaan mo na wala na tayo sa Capiz ngayon. Ibang-iba na rito sa Maynila, kaya kailangan maging maingat ka. Opo. Masayang-masaya ang dalaga na nagpatuloy sa paglalabas ng mga gamit nilang magtiya mula sa loob ng mga kahong bitbit nila galing sa probinsya. Lingid sa kanyang kaalaman ay pinagmamasdan siya ng matiim ng kanyang tiyahin. Nang lumingon ang dalaga ay ibinaba ni Mirasol ang kanyang tingin at nagpanggap na abala sa paglalabas ng mga gamit sa loob ng karton. Nasa ganoong gawain sila nang may biglang pumasok na isang babae. Lumapit ito kay Mirasol habang nakasunod tanaw lang ang dalagang si Asyang. Nang makalapit ito kay Mirasol ay bigla na lang yumakap ang babae. Tinulak naman ito ni Mirasol. Nagulat pa si Asyang dahil kahit kailan ay hindi naging bayolente o mapanakit ang kanyang tiyahin. Pero hindi nagpatinag ang babaeng dumating at muli itong lumapit kay Mirasol. Nang makalapit na ito ay may inilabas ito sa kanyang bag na sukbit-sukbit. Isa yung pulang sobre. Nang makita yon ni Mirasol ay hinila niya ang babae papunta sa ikalawang palapag kung saan naroroon ang silid na gagamitin niya. Ngunit bago ito tuluyang umakyat ay nagbilin muna ito kay Asyang na igawa sila ng merienda. Dito ka muna, Asyang. May importante lang kaming pag-uusapan ng kaibigan ko. Ipaghanda mo na rin kami ng makakain at kape para pagbaba namin mamaya. Opo, Tia Mirasol. Maikli lang ang sagot na yon ni Asyang. Sanay na ang dalaga sa mga ganitong bisita na kinakausap ng kanyang tiyahin sa loob ng silid nito. Kahit noong nasa probinsya sila ay marami ring bumibisita sa kanyang tiyahin na sa silid nito kinakausap. Ayon sa kanyang tiyahin ay pribado ang mga pinag-uusapan ng mga ito na hindi maaaring marinig ng kahit na sino. At sa tuwing nangyayari yon ay nagpapahanda ng merienda ang kanyang tiyahin na kinakain nito at ng bisita nito tuwing pagkatapos mag-usap ng dalawa. Nang matapos si Asyang sa isang kahon ay pumunta na siya ng kusina. Katulad ng dati ay gumawa siya ng pansit. Hiniwa niya muna ang mga rekado na nakalagay sa bitbit nilang buslo na galing pa sa kanilang probinsya. Nang maigisa na niya ang gulay ay nagpakulo na rin para sa kanton na kanyang lulutuin. Nang matimplahan ang para sa pansit kanton ay nagsalang na rin siya ng tubig sa takore kasama ang kaping barako na iniluluto bago salain. Mahigit 30 minutos pa ang lumipas ay handa na ang lahat. Eksakto naman ang baba ni Mirasol at ng bisita nito. Naku, sakto po ang baba ninyo. Nakaluto na po ako. Hindi na rin magtatagal ang bisita ko.
Tayong dalawa na lang ang kumain ng inihanda mo. Ah, ganun po ba? Sige po, Tia Mirasol. Tara na po habang mainit pa ang pansit. Ginawa ko pong espesyal ito para pa-welcome na rin po natin dito sa bahay. Sige, susunod na ako sa komedor. Ihahatid ko lang sa labas ang bisita ko. Tumangulang si Asyang at nakangiting tinungo ang komedor. Habang hinihintay ng dalaga ang tiyahin ay naisipan nitong mag-selfie. Kinuhanan na rin niya ng larawan ng pagkain. Masayang tinignan ng dalaga ang mga kinuhanan niya ng litrato. Pero nagulat siya nang makita niya ang sariling larawan. Pinalaki pa niya yun para mas makita kung ano ang nasa kanyang likuran na nasa larawan. Tumingin pa siya sa likod pero tanging lumang lamesita lang ang naroroon. Muli niyang ibinalik ang kanyang tingin sa larawan. Pilit na inaaral yun. Nagtataka ang dalaga kung ano ang kulay itim na nasa kanyang likuran. Mas nilakihan pa niya yon nang may biglang nang agaw ng kanyang telepono. Nang lingunin niya yon ay nakatayo na pala sa kanyang tabi ang kanyang tiyahing si Mirasol. Anong sinabi ko sa'yo kapag nasa harap ka ng hapagkainan? Pasensya na po, Tia Mirasol. Alam ko pong bawal ang telepono kapag nasa hapagkainan. Natuwa lang po kasi ako kaya kumuha muna po ako ng larawan habang naghihintay. Basta wag mo nang uulitin, ha? Yumuko lang si Asyang. Napansin naman ni Mirasol ang biglang pananahimik ng dalaga kaya ito na ang naglagay ng pagkain sa pinggang nasa harapan nito. Nang dahil doon ay napatingala si Asyang at nagpasalamat sa tiyahin. Bumalik na rin ang ngiti sa labi nito. Hindi naman umimik si Mirasol at hinaplos lang ang ulo ng dalaga. Pagkatapos kumain ng merienda ay nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit ang magtiyahin. Madilim na nang matapos sila sa kanilang ginagawa. Kaya nagpasya si Mirasol na magpahinga na muna silang dalawa at kinabukasan na lamang itutuloy ang ilang kahon na naiwang hindi pa nailalabas ang mga laman. Bukas na natin ituloy ang pag-aayos ng mga gamit, anak. Paniguradong napagod ka sa mga ginawa natin. Maglinis ka na ng katawan mo at dadalhan na lang kita ng pagkain sa kwarto. Sige po, Tia Mirasol. Naglakad na si Asya ang papasok sa kanyang silid para kumuha ng mga gamit sa pagligo. Pagkakuha ng mga yon ay dumiretso na sa banyo malapit sa kusina ang dalaga. Malakas na binuksan niya ang seradura para sa shower, saka itinapat doon ang nanlalagkit na katawan. Naginhawahan si Asyang sa lamig ng tubig na nanggagaling sa shower. Nang walang ano-ano ay may bigla na lang siyang naramdamang presensya sa loob ng banyo na parang may kasama siya. Mabilis na pinatay ng dalaga ang shower at pabiglang hinawi ang shower curtain. Nagtatakang napakamot sa ulo ang dalaga sapagkat wala siyang nakitang tao roon. Napatingin siya sa pinto at nakasara pa rin naman yon kaya ipinagkibit balikat na lang niya yon. Nagmadali na lang siya sa pagligo para makapagpahinga na. Ilang minuto pa ang lumipas at natapos na rin ang dalaga. Suot ang pantulog na damit ay bumalik na siya sa kanyang silid. Pagkapasok pa lang ni Asyang sa kanyang silid ay pumunta na siya sa harap ng kanyang tukador para suklayin ang itim na itim at napakahabang buhok. Napangiti ang dalaga nang makita ang kanyang refleksyon. Nang bigla na lang may napansin ang dalaga sa sulok ng kanyang mga mata. Naglaho ang mga ngiti na kanina lang ay nakaguhit sa labi ng dalaga. May isang itim na anino sa may bintana na katapat lang ng kanyang tukador. Nanlaki ang mata ng dalaga. Napaisip ito kung paano magkakaroon doon ng anino kung ang kanyang silid ay nasa ikalawang palapag. Nanginginig na sa takot ang dalaga sa kanyang nakikita. Napapitlag ang dalaga nang may bigla na lang may kumatok sa pinto at dahan-dahang bumubukas ang pinto ng kanyang silid. Namumutlang napatayo si Asyang at humarap sa may gawin ng pintuan habang sapo ang dibdib. Heto na ang hapunan mo, anak. Ikaw lang po pala, Tia Mirasol. Akala ko po kung ano na. Namamalikmata ka na naman ba? Baka pagod ka lang kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Siguro nga po. Huwag mo nang isipin pa yan.
Halika na at pagsaluhan natin ang dinala kong hapunan. Pagkatapos nating magligpit bukas, lalabas tayo para mamili ng ilang gamit mo para sa trabaho mo. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Di bali po, makakabawi na po ako sa inyo sa pag-aalaga at pagmamahal po ninyo sa akin. Naku naman, hindi mo naman kailangan bumawi. Masaya akong alagaan ang pinakamabait at pinakamaganda kong pamangkin. Nang matapos maghapunan ng magtiya ay nagpasya si Mirasol na manatili muna sa silid ni Asyang hanggang sa makatulog ang dalaga. Nang mahimbing na ang tulog ni Asyang ay doon lang nagpasya si Mirasol na lumabas para pumunta sa sariling silid para magpahinga. Pagsapit ng madaling araw ay biglang naalimpungatan ang dalaga. Hindi mawari ni Asyang kung bakit siya magigising ng ganong oras. Kadalasan, kapag naaalimpungatan si Asyang ay iisa lang ang ibig sabihin nun. Yun ay ang may espiritu sa paligid na gustong makausap ang dalaga. Nagbibigay ng takot ang ideyang yon kay Asyang. Kaya mas pinili na lang nitong huwag idilat ang mata kahit pa may nararamdaman ang dalaga na malamig na hanging dumadampi sa kanyang pisngi. Hindi na malaya ni Asyang na nakatulog na rin pala siya. Nang magising si Asyang ay bigla siyang napatingin sa orasang nakasabit sa dingding. Halos magkandasubsob ang dalaga sa pagbangon nang makitang 12:00 na ng tanghali. Patakbong lumapit ang dalaga sa kanyang damitan para kumuha ng pamalit pambahay. Nang makapagbihis na ay mabilis na lumabas ng silid si Asyang para puntahan ang kanyang tiyahin. Nadatna naman niya ang tiyahin sa kusina na nagsasandok ng ulam nilang dalawa. Kaagad na bumati ang dalaga sa tiyahin at saka nagtungo sa lagayan nila ng mga pinggan para maghanda na ng kanilang gagamitin. Kumusta ang tulog mo? Naku, Tia Mirasol, napasarap po ang tulog ko. Pasensya na po kayo kung hindi ko na po kayo natulungan sa gawaing bahay. Ano ka ba naman bata ka? Maliit na bagay lang yon. Ang mahalaga maganda ang tulog mo lalo na't napagod ka kahapon. Isa pa malakas pa naman ako kaya kayang-kaya ko pa. Huwag ka na mag-alala. Maayos na ang lahat. Kaya pagkakain, maligo ka na para maaga tayong makaalis. Napangiti na lang si Asyang sa tiyahin. Magkasabay na nagtungo sa komedor ang dalawa. Pagkaupo ni Asyang ay lumapit ang kanyang tiyahin sa telebisyong nakapatong malapit sa kanya. Kaagad na bumungad ang isang balita tungkol sa isang babaeng natagpo ang patay sa isang ilog. Ayon sa balita ay butas-butas ang katawan nito pero hindi naman daw mukhang binaril. May iilang parte din ng katawan nito ang nawawala, katulad ng kamay at isang buong hita. Hindi naman nabago ang ganoong balita para kay Asyang. Dahil kahit noong nasa probinsya pa sila ay marami ng ganong klase ng krimen. Minsan pa nga ay nasasaksihan pa ng dalaga ang mga ganoong tagpo. Maging ang mga multo na nagpapakita sa kanyang panaginip ay pinapakita sa kanya ng mga ito kung paano sila pinatay. Habang patuloy lang sa pagkain ng magtiyahin ay nagulat sila nang may bigla na lang bumagsak sa may sala. Tatayo na sana si Asyang pero muli siyang pinaupo ng kanyang tiyahin. Bagkus ay ito ang tumayo upang tingnan ang pinanggalingan ng tunog. Maupo ka lang dyan at kumain ng kumain. Ako na ang titingin nun. Baka may bisita lang tayo. Sige po. Napakasarap mo po talagang magluto, Tia. Napakalinamnam naman po ng karning ito. Kumain ka lang. Marami pang mechado dun sa kaldero. Parang gutom namang nilantaka ng dalaga ang metsyadong niluto ng kanyang tiyahin. Halos paubos na nito ang unang nasandok na ulam nang bumalik si Tia Mirasol. Kaya tumango si Asyang para sumandok pa ng ulam nila ng kanyang tiya. Nang makarating sa kusina ay may aninong nakita si Asyang na nakatayo sa labas ng bintana na katabi lang ng kalan nila. Mabilis na lumapit doon ang dalaga at hinawi ang kurtinang manipis para makita kung sino ang naroroon. Nangunot ang noo ng dalaga nang wala itong makita. Napaisip ang dalaga kung nililin lang ba siya ng kanyang paningin o talagang may tao kaninang nakatayo roon.
Nasa ganoong pag-iisip si Asyang nang bigla na lang may nagsalita sa likod niya na naging dahilan ng kanyang pagkagulat. Kamuntikan pang malaglag ni Asyang ang hawak-hawak na mangkok. "Ayos ka lang ba, anak?" Ayos lang po ako, tiya. "Akala ko na paano ka na eh. Sinundan na kita at napansin kong napakatagal mong sumandok ng ulam." May tao po yata sa labas. May anino po kasi akong nakita. "Kagagaling ko lang sa labas at imposibleng may makapasok nang hindi natin naririnig dahil isinara ko ang tarangkahan natin." Namalikmata lang po siguro ako. Sige po, bumalik na po kayo sa komedor at susunod na rin po ako pagkasando ko ng ulam. Matiim na tinitigan ni Mirasol ang dalagang abala na sa pagsasandok ng ulam mula sa kaldero. Isa munang malalim na buntong hininga ang ginawa ng ginang bago tinungo ang komedor. Naiwan naman si Asyang sa kusina. Pabalik na rin ito sa komedor nang may marinig siyang boses na humihingi ng tulong. Nang mapagtanto ng dalaga na isa na namang espiritu ang lumalapit sa kanya, ay napatunayan ng dalaga sa sarili na totoo ang aninong nakita nito kani-kanina lang. Sanay na ang dalaga sa mga ganoong bagay. Pero tulad ng dati ay nagbibingi-bingihan siya sa mga daing at paghingi ng tulong ng mga multo. Walang lingon-likod na bumalik si Asyang sa komedor. Bumuga muna ito ng hangin bago pilit ang ngiting dineklara ang kanyang pagdating. Masayang nagsalo ang magtiyahin sa kanilang tanghalian na naudlot kanina lang dahil sa kalabog. Nang matapos kumain ng mga ito ay inutusan ni Mirasol ang dalaga na maligo at magbihis ng maayos. Mabilis ang naging kilos ng dalaga dahil alam na alam nitong hindi mahaba ang pasensya ng kanyang tiyahin sa paghihintay. Nang matapos maligo ay kinuha ni Asyang ang isang simpleng pantalon at kulay puting t-shirt. Tuwing lumalabas ang dalaga para mamasyal o may lalakarin ay laging ganito ang suot at pormahan niya. Kung hindi man ay nakasuot ito ng mahabang palda. Wala pang isang oras ay nakaayos na ang dalaga. Sakto rin sa pagbaba ni Mirasol ang paglabas sa kwarto ni Asyang. "Nakahanda ka na ba?" Opo, Tia Mirasol. Excited na po ako sa pamamasyal natin. "Ipamimili kita ng mga bago mong damit, sapatos at bag." Hindi naman na po kailangan eh. Panigurado naman pong naka-uniforme kami sa trabaho. Baka 3 araw lang din po ako hindi magsusuot ng uniforme dahil wala pa po ako. "Kahit na, luma na ang mga damit mo. Isa pa regalo ko yun sa'yo. Pabayaan mo na lang ako." Nagkibit balikat lang ang dalaga. Nang lumakad si Mirasol papunta sa labas para mag-abang ng taxi, ay kaagad na sumunod si Asyang. Kumapit pa ito sa braso ng tiyahin na nagpangiti naman sa ginang. Parang batang ngumiti pabalik ang dalaga sa ginang na nagpalaki at nag-aruga sa kanya simula pagkabata. Ilang minuto lang naghintay ang magtiyahin ng masasakyan dahil bago pa man bumuhos ang ulan ay may nakuha na silang taxi. Pagkasakay ng dalawa ay kaagad sinabi ni Mirasol kung saan sila pupunta. Nagniningning naman ang mga mata ni Asyang sapagkat simula pagkabata ay hindi pa siya nakakarating sa malalaking mall. Mabilis na nagtipa sa kanyang cellphone si Asyang para magsaliksik tungkol sa trinoma. Nang makita ang mga post tungkol doon, ay mas lalo pang nakaramdam ng pananabik ang dalaga. Napangiti na lang din si Mirasol sa nakikitang saya sa mukha ni Asyang. Halos 1 oras din ang kanilang binyahe bago nila narating ang Trinoma Mall. Pagbaba ng magtiyahin ay kitang-kita ni Mirasol ang kakaibang tingin na pinupukol ng driver sa dalaga na abalang-abala sa paglilibot ng kanyang mga mata. Matalim ang tinging ipinukol ng ginang sa driver. May mga binulong itong salita na nakakuha naman ng atensyon ng driver. Kumunot ang noo ng driver nang biglang bumuga ng hangin si Mirasol sa kanyang kamay na may hawak ng perang papel na ibinabayad sa kanya. Napakamot naman sa batok ang driver at tatawa-tawa pa nang mapagtantong kanina pa pala inaabot ng ginang ang kanilang bayad. Pagkasara ng pinto ng taxi ay kaagad na umalis yun doon. Pero ang mga mata ni Mirasol ay nakasunod pa rin sa kulay dilaw na taxi.
Isang kamay na pumatong sa balikat ng ginang ang kumuha sa kanyang atensyon. Tia Mirasol, ayos lang po ba kayo? Oo naman. Halika na. Anong brand ba ang gusto mo? Kahit ano po. Walang kahit ano dito, anak. Inilibot ni Asyang ang kanyang mga mata. Nang may makita ang dalaga na 90% discount na karatula, ay doon niya inaya ang kanyang tiyahin. Ang buong akala ni Asyang ay sobrang mahal pa rin ang mga damit doon, pero nagulat ito nang makitang hindi na aabot sa 500 ang isang piraso ng damit. Habang si Mirasol naman ay nakatayo lang sa malapit sa cashier. Sinusundan na lang nito ng tanaw ang dalagang abalang-abala sa pamimili ng mga damit. Napataas ang kilay ni Mirasol nang may makita itong lumapit kay Asyang. Mabilis na naglakad ang ginang at nilapitan ng dalagang may kausap na isang babae. Asyang! Tia Mirasol, inaalok po ako ng sales lady. May mga bago raw po sila na kasama sa mga limited edition. Tinanong niya po ako kung gusto ko raw pong tingnan. Tumangu-tango si Mirasol at sumunod sa masayang-masaya na dalaga. Nang ipakita ng sales lady ang mga damit ay mabilis na sinabi ni Mirasol na kukunin nila ang lahat. Nagulat pa ang sales lady sapagkat hindi halata sa dalawa na kaya ng mga itong bumili ng ganon karami. Kukontra pa sana si Asyang sa sinabi ng kanyang tiyahin pero tinalikuran lang siya nito. Kaya walang nagawa si Asyang kundi sumunod sa tiyahing nasa harapan na ng cashier at nagbibilang na ng pera. Ang plano kasi ng dalaga ay 3 pares lang ang ipabibili niya. May napili naman na siyang 2, kaya isa lang sana ang kukunin niya sa limited edition na ipakikita ng sales lady. Napapangiwi na lang si Asyang habang tinitignan ng paglalagay ng cashier ng mga pinamili nila sa isang paper bag. Nang makuha ang paper bag ay pumunta sila sa 3 palapag. Nakasunod lang si Asyang sa kanyang tiyahin. Pero napahinto ang dalaga nang pumasok ang tiyahin sa isang kilalang tindahan ng mga sapatos. Kokontra na naman sana ang dalaga pero hinila na siya papasok ni Mirasol. Huwag mong isipin ang presyo. Ang mahalaga ay ang kalidad ng sapatos. Pwede naman pong sa palengke na lang eh. Marami na po ang binili niyong damit para sa akin. Pero parang walang narinig si Mirasol. Isa-isa nitong nilalapitan ang mga itim na sapatos na nakahilera ng maayos sa istante. Nang makapili na ay nagpakuha ito ng size 6. Mabilis namang naiabot kay Mirasol ang size 6 na sapatos. Pinasukat lang nito yon kay Asyang. Parang tuod naman na sumunod na lang ang dalaga. Ayaw na nitong kontrahin ang gusto ng tiyahin sapagkat baka magtampo ito. Nang matapos doon ay bumili naman sila ng bag. Shoulder bag sana ang gustong bilhin ni Mirasol para kay Asyang pero isang may kalakihang sling bag ang pinili ng dalaga. Bukod sa iyo ng style niya ay mas mura rin yon kumpara sa pinipili ni Mirasol. Nang matapos silang mamili ay tumingin sa orasan si Mirasol. Nagulat ito nang mapansing gabi na pala. Kaya inaya na lang nito si Asyang na kumain na lang sila roon. Sa pagkakataong ito ay si Asyang na ang nasunod sa kakainan nila. Parang bata namang tuwang-tuwa ang dalaga nang makapasok sila sa mang-inasal. Pinahanap ni Mirasol ang dalaga ng kanilang lamesa dahil sobrang daming tao. Mabilis namang nakakita si Asyang. Pagkaupo ng dalaga ay kaagad niyang binuksan ang kanyang cellphone para makita ang mga komento sa post niya kanina tungkol sa mga pinamili nila ng kanyang tiyahin. Maraming nag-like at heart doon. Nakita rin doon ang dalaga na maraming komento sa post niya. Binuksan niya yon. Isa-isang binasa ng dalaga ang mga komento at lahat yon ay positibo. Pero nakuha ang atensyon ng dalaga ng komento ng kanyang sariling ina. Napangiti na lang ng mapait si Asyang nang mabasa ang komento nito. Ang sabi roon ay dalaga na raw ang kanyang anak. Gusto sanang magkomento pabalik ni Asyang doon, pero mas pinili na lang niyang ilike yun. Ilang sandali pa ay dumating na si Mirasol na may kasamang nagtatrabaho roon na siyang nagbitbit ng tray ng pagkain.
Ibinalik ni Asyang sa kanyang bag ang cellphone at tinulungan ng staff na maglapag ng mga pagkain nila. Napakarami po yata nito, Tia Mirasol. May chicken, palabok, soup at barbecue pa. Wow! Mukhang marami-rami na naman akong makakain. Kumain ka lang. Nag-order din ako ng halo-halo para panghimagas. Salamat po sa pagkain, Tia. Nang matapos kumain ay nagpa siya ang magtiyahin na umuwi na para makapagpahinga. Dala ng sobrang pagod ay mabilis na ibinagsak ng dalaga ang pagal na katawan sa kama at agad na nakatulog paglapat ng likod nito. Hindi na rin ito nakapagpalit pa ng pantulog dala ng pagod sa pamamasyal at pamimili ng mga gamit. Pagsapit ng umaga ay maaga siyang gumising para pumasok sa unang trabaho na nakuha niya pagkatapos makagraduate ng Bachelor of Accountancy. Pakanta-kanta pa ang dalaga habang naliligo. Nang matapos maligo at makapagbihis ay nakahanda na ang kanyang almusal. Sa sobrang pagkasabik ay mabilis na inubos ni Asyang ang almusal na inihain ng kanyang Tia Mirasol. Hindi na nakatiis si Mirasol kung kaya sinaway nito ang dalaga. Magdahan-dahan ka kang bata ka. Mamaya niyan mabulunan ka eh. Pasensya na po. Excited na po kasi talaga akong pumasok eh. Unang araw ko pa naman po kaya ayoko ring malate. 6:00 pa lang ng umaga. 8:00 pa ang simula ng trabaho mo. Isa pa malapit lang naman dito ang bangko. Wala pang 30 minutos makakarating ka na ron. Oo nga pala, magdala ka ng payong at mukhang uulan mamaya. Opo, si Tia Mirasol naman ginagawa akong bata. Pero maraming salamat po sa lahat, Tia. Ikaw po talaga ang best tita in the world. Nako, inuto pa ako nito. Ubusin mo yung inihain ko sa'yo. Ipinagbalot na rin kita ng baon mo. Baka mamaya sumakit pansyan mo sa mabibili mo sa paligid ng bangko. Nakangiting tumangu-tangu ang dalaga. Pagkatapos kumain ay kinuha na ni Asyang ang kanin at ulam na inihandang baon ng kanyang Tia Mirasol. Bago lumabas ng bahay ay humalik pa siya sa pisngi ng kanyang tiyahin. Nang makalabas ng tarangkahan ay sumenya si Asyang sa mga nakapilang tricycle di kalayuan sa bahay nila. Pagsakay ng dalaga ay pumasok sa kanyang isipan ang matagal nang nasa isip kahit noong nasa probinsya pa lang sila ng kanyang tiyahin. Hanggang ngayon ay napapaisip pa rin ang dalaga dahil sa bilis ng pangyayari. Swerteng mabilis siyang nakuha kahit pa phone interview lang ang ginawa sa kanya. Hindi maintindihan ng dalaga kung sinuwerte lang ba siya o talagang maganda ang mga naisagot niya sa mga tanong nung natawagan siya. Magkaganon pa man ay masaya pa rin ang dalaga dahil nakakuha na siya ng trabaho at makakatulong na siya sa gastusin. Hindi na nila kailangang umasa sa nakukuhang pensyon ni Tia Mirasol at sa pinapadala ng ina na isang OFW. Ngayon ang unang araw ng training ni Asyang. Sa pagkakaalam ng dalaga, kasama ito sa pagdadaanan niya bago siya tuluyang matanggap sa trabaho. Lokal na bangko lang ang bangkong papasukan ng dalaga, pero nakikita niya ito bilang daan para mas mapadali ang pagpasok niya sa mga mas kilala at mas malalaking bangko. Bumalik sa kasalukuyan ang diwa ng dalaga nang huminto ang tricycle sa tapat ng bangkong pagtatrabahuhan niya. Bumaba muna siya bago iniabot ang 50 pesos. Mabilis namang kumuha ng panukli ang driver. Nagpasalamat siya nang makuha na niya ang 20 sukli niya. Salamat po, Kuya. Tumalikod na ang dalaga sa tricycle at humarap sa bangko na kanyang papasukan. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago sinimulang lumakad palapit sa entrance ng bangko. Sa gilid nun ay may isang lalaking may katabaan ang nakatayo na may hawak ng isang patpat na may nakasabit na makulay na laruan. Nakikipaglaro ito sa isang pusang gala. Napangiti ang dalaga sa nasasaksihang eksena. Kinakabahang humakbang palapit ang dalaga sa salaming pinto na nasa tabi lang ng gwardya. Kaagad naman siyang napansin ng gwardya kung kaya lumapit din ito sa salaming pinto. Pagkalapit ni Asyang sa gwardya ay sinabi ng dalaga na bago lang siya roon at ngayon ang unang araw niya.
Ngumiti naman ang may katabaang gwardya bago binating muli si Asyang ng magandang umaga. Nagtaka pa si Asyang nang banggitin ng gwardya ang kanyang pangalan. Nahalata naman yun ng gwardya kaya nagpaliwanag ito na nagbili ng manager na may bago silang staff na ngayon magsisimula at sinabi rin daw ang pangalan niya. Tumango-tango naman ang dalaga bago gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi. Pinagbuksan naman si Asyang ng gwardya. Bago tuluyang pumasok ay muling lumingon si Asyang sa gwardya. Maraming salamat po, Manong Guard. Nang tuluyang makapasok si Asyang, ay may ngiti sa labing bumalik ang gwardya sa pakikipaglaro sa pusa. Inilibot ni Asyang ang kanyang mga mata sa buong paligid. Hindi yun kalakihan pero malamig naman doon. Napansin ng dalaga na siya pa lang ang tao roon, kaya naglakad siya papunta sa pintong may nakalagay na staff locker. Nakakailang hakbang pa lang ang dalaga nang biglang bumukas yun at iniluwa ng pinto ang isang lalaking may sobrang payat na pangangatawan at sobrang puting mukha. Parang nawala ng dugo si Asyang sa kanyang nakita. Gustuhin man ang dalagang tumakbo palabas ng bangko ay nanigas na siya at napako sa kanyang kinatatayuan. Sinubukan ni Asyang na sumigaw pero kahit anong pilit niya ay walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Halos panawa ng ulirat ang dalaga nang makita nitong ang lalaking payat ay naglalakad ng dahan-dahan palapit sa kanya. Sa kawalan ng pag-asa ay napapikit na lang siya bago umusal ng panalangin. Nasa kalagitnaan na ng pagdarasal ang dalaga nang may maramdaman siyang kamay na humawak sa kanyang mga balikat. Mas lalong diniinan ng dalaga ang pagkakapikit nang bigla siyang yugyugin ng mga kamay na humawak sa kanya. Napadilat si Asyang nang magsalita ang lalaking payat na ngayon ay nasa kanyang harapan na. Hoy miss! Hoy miss! Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? My gosh! May sakit ka ba? Inaatake ka ba ng epilepsy? Hoy! Magsalita ka! Hindi ka totoo! Namamalikmata lang ako! Hindi ka totoo! Ay! Hoy girl! Anong akala mo sa akin? Multo? Excuse me! Ang ganda ko namang multo kung nagkataon! Wala sa sariling hinawakan ni Asyang ang kamay ng payat na lalaki na hanggang ngayon ay nasa kanyang balikat pa rin. Nakahinga ng maluwag si Asyang nang maramdamang mainit ang mga palad nito. Hindi naman winaksi ng payat na lalaki ang kanyang kamay. Dahan-dahang ibinaba ng dalaga ang kamay ng lalaki bago ito muling tignan sa mukha. Napangiwi na lang si Asyang nang mapagtantong pulbos lang pala ang nasa mukha ng lalaki. Nagmukha lang itong maputla dahil sa patay na kulay ng labi nito at sobrang puti na rin ito. Sinamahan pa ng makapal na pulbos sa mukha, kung kaya napagkamalang multo ito ni Asyang. Nang mapansin ng lalaking payat ang reaksyon ni Asyang, ay hinila niya ito papasok sa locker room. Pagkapasok ay dumiretso ang lalaki sa isang locker na nakabukas. Tinawag din ito ang dalaga at sinabing magkatabi ang locker nilang dalawa. May susi itong inilabas sa bulsa. Nang abutin yun ni Asyang ay humarap na sa sarili niyang locker ang lalaki at walang tigil sa pagsasalita habang patuloy na inaayos ang pulbos na nasa mukha nito. Nakatanga lang ang dalaga rito, lalo na nang mapansin niya ang mga makeup na nasa harapan nito. Maaga talaga akong pumasok para abangan ka. Nagbilin kasi ang ang manager natin na may bago. Ngayon nga raw ang simula mo as trainee. At bilang employee of the month, ay malugod ko namang tinanggap ang assignment na binigay ni manager. Bakit pala ganun kaputi kanina yung mukha mo? Kaya ka ba natakot sa akin kanina? Nag-aayos pa lang kasi ako nang marinig ko na may pumasok. Akala ko si manager na ang dumating, kaya sinakripisyo ko muna ang beauty ko para silipin ang dumating. Malay ko ba na ikaw yon? Nagulat pa nga ako na bigla ka na lang namutla kaya nilapitan kita. Maiba ako. Ano ba ang name mo, ganda? Patricia Cortez. Pero tawagin mo na lang akong Asyang. Dylan Santiago, ang Miss Universe ng local bank. Nice to meet you, Dylan.
Di na lang ang itawag mo sa akin, ganda. Total magkasing beauty naman tayo. At bagay na bagay sa iyong pangalan mo. Kasing bango mo ang pangalan mo. Sana talaga naging girlish na lang ako, no? Napangiti naman si Asyang habang pinapakinggan ang walang tigil na kwento ni Dylan tungkol sa bangkong pagtatrabahuhan niya. Habang inaayos ang mga gamit sa loob ng locker, ay panay oo lang ang isinasagot ni Asyang sa bawat tanong ng binabaing sa tingin ng dalaga ay makakasundo niya. Kahit tapos na si Dylan sa pag-aayos sa sarili ay panay pa rin ito bilin kay Asyang ng kanyang mga gagawin mamaya. Sabi pa ni Dylan, may pagka-Amazona ang kanilang manager dahil matandang dalaga raw ito. Natatawa pa ang dalaga sa ekspresyon ng mukha ni Dylan habang sinasabi ang mga salitang yun. Ilang minuto pa ang lumipas ay inaya si Asyang ni Dylan na pumunta sa pwesto nila mamaya. Ituturo na raw ni Dylan sa dalaga ang kanyang gagawin. Nasa kalagitnaan sina Dylan at Asyang sa kanilang ginagawa nang biglang bumukas ang salaming pinto at mula ron ay pumasok ang isang babaeng may kaliitan. Mestisa ito at sopistikada ang dating. Pero ang aura nito ay para silang lalamunin ng buhay. Wala sa wisyong napahawak ang dalaga sa kamay ni Dylan na napalunok naman ang laway nang huminto sa kanilang harapan ang babae. Tiningnan lang sila ng babae bago ito naglakad papuntang locker room. Nang hindi na nila matanaw ang babae ay doon lang nakahinga ng maluwag ang dalawa. Yun ang manager natin. My gosh! Pinawisan niya ata ang kilikili ko sa Amazonang yun! Di, nakakatakot naman ang manager natin. Kinabahan tuloy ako bigla. Paano na kung magkamali ako? Don't worry, ganda. Akong bahala sa'yo. Magkatabi lang ang station natin, oh. Kung may hindi ka alam, kalabitin mo lang ako at tutulungan kita. Talaga? Salamat, Di. Naman! Isa pa magaan ang loob ko sa'yo eh. Besties na tayo, ha? Nag-appear pa ang dalawa bilang pagsang-ayon sa isa't isa. Sakto namang may iba pang dumating na mga babae. Nakasuot ang mga ito ng kulay lila na blusa at puting palda na hanggang tuhod. Isa-isang ipinakilala ni Dylan kay Asyang ang lahat ng katrabaho nila. Masaya naman si Asyang dahil parang mabait ang lahat ng makakasama niya maliban na lang sa kanilang manager. Nang mag-alas 8 na ay nagsimula na silang magtrabaho. Mangilan-ngilan lang naman ang kailangan nilang i-assist. Nang sumapit ang tanghalian ay kasabay na kumain ni Asyang si Dylan at ang isa pa nilang kasama na si Melody. Mukhang mataray si Melody lalo na kapag binabara ito ni Dylan. Pero mukhang hindi naman ito pinepersonal ng babae. Nang makita ni Dylan ang baon ni Asyang ay humingi ito ng kaunti dahil mukha raw masarap ang baon niya. Buong pagmamalaki namang binigyan ng dalaga ang bagong kaibigan habang ibinibida ang luto na yon ng kanyang tiyahin. Buong araw ay walang ibang ginawa si Dylan kundi patawanin ng dalagang si Asyang. Masayang-masaya naman ang dalaga sa bagong kaibigan. Sa kanilang probinsya ay wala kahit isa ang gustong makipagkaibigan kay Asyang, kaya sobrang gaan ang pakiramdam nito sa binabaing kasamahan sa trabaho. Nang oras na ng uwian ay sabay na lumabas ang dalawa. Masaya pang naghuhuntahan habang naglalakad palapit sa nagtitinda ng mga siomay at siopaw. Ayon kay Dylan ay doon ito bumibili ng pagkain nito pang midnight snack. Habang tinitignan ni Asyang ang iba pang itinitinda ni Aling Marie, ay narinig nila mula sa radyo nito ang isang balita tungkol sa isang ulo na natagpuan sa tambakan ng basura. Pinaghihinala ang nasangkot ito sa away. May mga nagkokomento rin na kapwa-tindera ni Aling Marie na baka adik daw ang biktima. Kung hindi naman daw ay baka na-hold up at nakilala ang mga hold-upper kaya pinatay ito. Sa ngayon ay tanging ulo lang ng lalaki ang natagpuan kasama ng uniforme nito na kulay puti. Taxi driver ang biktima at hanggang ngayon ay hindi pa nakikilala ang may gawa. Hindi naman nabigla roon ang dalaga dahil sanay na siya sa mga ganitong balita. Ay, try mo tong siopaw nila, ganda. Nako, paniguradong mapapaulit ka sa sulit at sarap. Pati tong hopya, alam mo bang homemade yung hopya ni Aling Marie?
Naku, sakto. Paborito ng tiyahin ko ang hopyang baboy. Pero titikman ko rin yung siopaw. Bukas naman ay magtitinda ng puto paw si Aling Marie. Naku, yun ang paborito ko. Aling Marie, 10 siomay, 3 siopaw at 5 hopya po sa akin, ha? Narinig mo naman siguro ang balita, ganda. Kaya mag-iingat ka, ha? Naku, maganda at sexy ka pa naman. Malabo namang mangyari yon kasi hindi naman ako masyadong lumalabas ng bahay. Isa pa, sino naman na magkaka-interes sa isang promdi? Maiba ko, ang dami yata ng binibili mo, be. Pasalubong mo sa mga kapatid mo. Wait! Akin lang lahat yun. Wala rin akong kapatid at si Tito Diego lang ang kasama ko sa bahay. Isa pa, hanggang almusal ko na bukas ng umagang hopya. Makakasigulay na naman ang ihain sa akin ni Tito Diego kaya dinamihan ko ng siomay. Pang midnight snack ko naman ng siopaw. Ganun? Isang siopaw po sa akin, saka 1 dosenang hopyang baboy po. Umiiling-iling habang tumatawa ng mahina si Asyang sa ekspresyon ni Dylan habang sinasagot nito ang kanyang mga tanong. Nang makuha na ng dalawa ang kanilang mga binili, ay pumunta na sila sa sakayan ng tricycle. Mabilis na nagpaalam si Asyang kay Dylan bago ito sumakay. Muli ay nagbili na naman si Dylan kay Asyang. Palihim pa nitong kinuhanan ng litrato ang plaka at ang driver ng tricycle na sinakyan ni Asyang. Kumaway pa si Dylan sa dalaga at naglakad na papunta sa sakayan ng jeep. Inilabas ni Asyang ang kanyang cellphone para makita ang oras. Sabik na napangiti ang dalaga sa wallpaper na nakalagay sa kanyang cellphone. Larawan nila yon ng kanyang tiyahin noong graduation niya. Hanggang sa makalayo sila sa bangko ay hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ng dalaga. Ilang minuto pa ang lumipas at natanaw na niya ang bahay nila ng kanyang tiya Mirasol. Pero kumunot ang kanyang noo nang mapansing may nakaparadang pick-up na kulay pula roon. Dito na lang po sa may mataas na gate, Manong. Paghinto ng tricycle ay kaagad na iniabot ni Asyang ang bayad sa driver. Hinintay muna niyang makaalis ang tricycle bago inikutan ng sasakyan. Inisip na lang ni Asyang na baka may bisita ang kanyang tiyahin. Kaya kibit balikat na naglakad na papasok ang dalaga sa kanilang bahay. Nang marating ang sala ay wala siyang inabutang tao roon kaya dumiretso na lang siya sa kanyang silid. Sapagkat alam naman ni Asyang na kadalasan ay sa kwarto ni Tia Mirasol niya kinakausap ang mga bisita nito. Nakapagtataka man ay naniniwala si Asyang sa mga inirarason ng kanyang tiyahin. Katulad ng ayaw ni Tia Mirasol na nakakasagap siya ng mga negatibong enerhiya na pwedeng manggaling sa mga ginagamot nito. Ngunit bago pa man tuluyang makapasok sa silid ang dalaga ay may 2 kamay na biglang yumakap sa kanya mula sa likod. Nagulat doon ang dalaga sapagkat hindi pamilyar ang amoy at boses nito. Kung kaya nang bumitaw ito ay humarap kaagad siya at dumistansya. Namiss kita ng sobra, Asyang. Dalaga ka na talaga. Sino po kayo? Kaibigan po ba kayo ni Tia Mirasol? Matagal ko na po ba kayong kakilala? Anak, ako ito, ang mami mo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong makasama kang muli. Mami? Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi po ba may trabaho po kayo sa Italy? Namiss ko na kayo ni Ate Mirasol. Tumangutangulang ang dalaga bago nito inilibot ang paningin sa buong paligid. Nang gumawi ang mga mata ng dalaga sa bandang kanan ay sakto namang lumitaw ang kanina pa nito hinahanap, ang Tia Mirasol niya. Napansin naman ni Mirasol na hindi komportable si Asyang kung kaya tinignan niya ito sa mga mata para makasigurado. Kaya ang ginawa ni Mirasol ay inaya na ang dalawa sa may komedor para sa hapunan. Doon lang nakahinga ng maluwag si Asyang. Bumuga muna ito ng hangin bago pilit nang umiti. Nagpatiun na nang lumakad si Asyang para sumunod kay Mirasol. Nang maamoy niya ang inihain ng tiyahin ay kaagad na naalala ng dalaga na hindi pa ito nagmano kay Mirasol. Hindi kasi nagawa yun ng dalaga pagdating niya sapagkat akala niya ay may bisita ang tiyahin at abala ito. Kung kaya ay mabilis itong lumapit sa tiyahin para magmano.
Ngumiti lang si Mirasol at sinenyasan ng dalagang maupo na sa tapat ng kanyang ina na si Marga. Lumapit si Asyang sa kanyang laging inuupuan tuwing kakain. Inilapag ng dalaga sa tabi noon ng kanyang bag. Ngunit nanatili siyang nakatayo at tila iniisip kung may nalimutan ba ito. Sinaway na ito ng kanyang tiya pero parang walang narinig ang dalaga at lumapit sa tiyahin upang iabot ang supot na kanina pa pala niya hawak-hawak. Ang kaninang pilit ng ngiti ni Asyang ay napalitan ng totoong ngiti. Lalo na nang makita nito ang pagtataka sa mukha ng tiyahin. Ano na naman yan? Hindi ba pwedeng ipagpamamaya yan? Binilan po kita ng hopyang baboy. Masarap pong isabayan sa kape mamaya. Para sa akin to? Siyempre po, para po sa inyo ang lahat ng yan. Nagpasalamat naman si Mirasol sa dalaga. Naging signal yon para bigla na lang yakapin ni Asyang ang tiyahin at halikan nito sa pisngi pagkatapos bigkasin ng salitang mahal na mahal niya ang tiyahin. Lingid sa dalawa ay may isang tao roon na labis na nakakaramdam ng selos. Nasasaktan ito pero wala itong magawa. Napansin ni Mirasol na yumuko si Marga kung kaya pinaupo na nito ang pamangkin upang masimulan na nila ang pagkain ng hapunan. Habang kumakain ay panay ang kwento ni Asyang sa nangyari sa kanya sa trabaho. Maging ang tungkol kay Dylan na bago niyang kaibigan. Panay naman paalala si Mirasol sa pamangkin na laging mag-iingat sa mga taong nakakasalamuha. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang biglang magsalita si Marga na nagpatigil sa dalawa. Ate Mirasol, nagdesisyon na ako na manatili rito sa Pinas. Para magbakasyon? Ilang buwan ba ang leave mo? Para naman masulit namin nakasama ka. Marami na tayong pagkakataon, Ate Mirasol. Hindi na kasi ako babalik sa Italy. Napag-isipan ko na manatili na lang permanente rito. Tutal marami rin naman akong ipon. Isa pa dalaga na si Asyang. Gusto ko naman na ako ang magsilbi at mag-alaga sa kanya. Sa inyong dalawa. Hindi mo naman na kami kailangan pang alalahanin Pero masaya ako na magkakasama na tayong tatlo. Malaki naman ang bahay at maraming kwarto. Isa pa, hindi ka maiinip dito. Malapit lang tayo sa palengke. Malaki rin ang hardin. Mahilig ka magtanim ng mga bulaklak, di ba? Ate, maganda yung offer mo. Pero naisip ko kasi na bubukod na lang kami ni Asyang. Para sarili mo naman ang maasikaso mo. Hindi ka na bumabata, ate. Kailangan mo na rin magkaroon ng sariling pamilya. Pamilya? Bakit? Hindi ko ba kay pamilya? Kapatid mo ako, Marga. Kahit pagbali-balik na rin pa natin ang mundo, pamilya tayo. Sa dugo at sa pangalan. Ate Mirasol, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Padabog na tumayo si Mirasol kahit hindi pa ito tapos kumain. Mabibilis ang hakbang na tinungo niya ang kanyang silid. Habang naiwan naman sa komedor si Asyang nagulat sa naging sagutan ng magkapatid. Kailanman ay hindi pa kasi niya nakita ang ganoong galit sa kanyang tiyahin. Wala sa loob na napalingon si Asyang sa kanyang ina na umiiyak habang nakayuko. Walang pagdadalawang isip na tumayo rin si Asyang para sundan ang kanyang tiyahin. Bago pa man tuluyang makalayo ang dalaga ay may pumigil na rito. Nilingon ni Asyang ang inang nakahawak sa kanyang pulsuhan. Dismayadong iwinaksi ng dalaga ang kamay ng ina na nakahawak sa kanya. Nang matanggal ang kamay ng ina ay halos takbuhin na ni Asyang ang papunta sa ikalawang palapag kung saan naroon ang silid ng tiyahin. Narinig pa ng dalaga ang pagtawag ng kanyang ina pero binaliwala niya yon. Pagdating sa ikalawang palapag ay kumatok si Asyang sa silid ng kanyang tiyahin. Wala siyang nakuhang sagot kaya kumatok siyang muli. Mas malakas na ang ginawa niyang pagkatok para mas marinig na ng kanyang tiyahin. Sinabayan na rin ang dalaga ng pagtawag sa pangalan ng kanyang tiya. Ilang saglit pa ay sumagot na rin ito. Okay lang ako, anak. Tapusin mo na ang pagkain mo doon. Ilagay mo na lang ang mga hugasin sa lababo at mamaya ay bababa rin ako. Hintayin mo na lang ako mamaya sa silid mo at ipagtitimpla kita ng gatas mo. Pero Tia Mirasol, sundin mo na lang ako, anak. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Sasamahan kita mamaya sa silid mo hanggang sa makatulog ka. Sige po, hihintayin ko po kayo mamaya ha.
Bagsak ang balikat na bumalik sa komedor ang dalaga para tapusin ang pagkain at mailigpit ang lamesa bago maglinis ng katawan. Pagdating doon ay hindi na inabutan ni Asyang ang kanyang ina. Wala namang pakialam si Asyang kung saan nagtungo ang kanyang ina, pero may hinala na siya nang marinig ang sasakyan na umandar. Wala sa loob na napasilip siya sa labas. Kitang-kita nito ang ilaw na papaalis. Sa pwesto kasi ng dalaga ay hindi niya natatanaw ng buo ang tarangkahan. Napailing na lang si Asyang bago lumapit sa lamesa. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkain. Humigop siya ng sabaw. Napasimangot na naman siya nang maalala ang mga tagpong nangyari kani-kanina lang. Kaya kahit anong sarap ng kanilang ulam ay nawala ng panlasa ang dalaga. Nang matapos siya ay mabilis niyang nilinisan ang lamesa. Hinugasan na rin ng dalaga ang lahat ng nasa lababo bago ito naglinis ng katawan. Pagkatapos mag-shower ni Asyang ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Nakatanaw lang sa may bintana ang dalaga nang matapos niyang mag-ayos. Pinagmamasdan ang maliwanag na buwan. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakarinig na ng mahihinang katok si Asyang. Sa pag-aakalang ang tiyahin niya yon ay masigla niyang binuksan ang pinto na hindi nakalak. Ngiting-ngiti pa ang dalaga. Pero nadismaya ito nang mukha ng kanyang ina na nakangiti habang may hawak na isang basong may lamang gatas ang bumungad sa kanya. Mami? Kayo po pala? Dinalhan kita ng gatas, anak. Naikwento kasi sa akin noon ni Ate Mirasol na hindi ka nakakatulog nang hindi nakakainom ng gatas. Nasaan po si Tia Mirasol? Siya po kasi ang nangakong magdadala ng gatas ko para makasabay po niya sa pagkakape. Sinabi ko kay Ate Mirasol na ako na ang magdadala sa iyo ng gatas para makapagpahinga na siya ng maaga. Gusto rin sana kitang makausap, anak, kung pwede. Hindi na umimik si Asyang. Niluwagan ng dalaga ang pagkakaawang ng pinto para makapasok ang kanyang ina na si Marga. Sumilay naman ang masayang ngiti sa labi ng ginang. Habang iniinom ni Asyang ang kanyang gatas ay masinsinan silang nag-usap ng kanyang ina. At sa pag-uusap na yon ay mas lalong napalayo ang loob ni Asyang sa ina. Lalo na nang banggitin nito ang tungkol sa pagbukod at pag-iwan kay Tia Mirasol. Kabastusan mang matatawag ay nagdahilan na lang si Asyang sa ina na inaantok na ito. Hindi masyadong nakatulog si Asyang ng gabing yun, kaya parang matamlay pa sa lantang gulay ang dalaga nang sumapit ang umaga. Katulad ng nakaraang araw ay sabay na nag-almusal ang magtiyahin. Ang kaibahan lang ngayon ay kasama na nila si Marga. Tahimik lang ang tatlo habang nasa hapagkainan. Walang gustong magsalita o magbukas ng usapan. Tamilmil man sa pagkain ay pilit na inubos ni Asyang ang sinangag, ginisang repolyo at pritong karne na manipis ang hiwa. Pagkatapos kumain ay tumayo na kaagad si Asyang kahit hindi pa tapos ang kanyang tiyahin at ang kanyang ina. Tumungo sa banyo ang dalaga at nagsipilyo bago bumalik sa komedor para magpaalam sa dalawang ginang. Ngunit bago umalis ay humalik muna si Asyang sa kanyang tiyahin at dire-diretso nang lumabas. Ilang minuto lang ang lumipas at narating na ng dalaga ang bangkong pinagtatrabahuhan. Nagkasabay pa sila ni Dylan. Good morning, ganda! Kumusta ang tulog mo? Ayos lang. Ay, ang tamlay mo yata ngayon. Hindi bale, ililibre na lang kita ng kape. Ayos lang ako. Hindi mo naman ako kailangang ilibre. I insist. Magpapabili ako kay Manong Guardian sa cafe sa likod ng bangko. Starbucks ang datingan, ang ganda. Pabibili na rin ako ng mini donut. Pilit ng ngiti na lang ang nagawa ni Asyang sa kaibigang binabae. Nang pagbuksan ni Manong Guard ang dalawa ay kaagad na kinuha ni Dylan ang pagkakataon na yon para makisuyo sa gwardya. Inilibre na rin ni Dylan si Manong Guard ng kape at inabutan nito ng isang supot na may lamang mga tinapay at mga pagkain ng pusa. Nagpasalamat naman si Manong Guard bago nagmamadaling tinungo ang cafe na nasa likod lang ng bangko. Hanggang makapasok sila sa loob ay wala pa ring sigla ang dalaga. Iniisip pa rin nito ang mga napag-usapan nila ng kanyang ina. Iiling-iling na lang si Dylan na nag-ayos ng sarili.
habang si Asyang ay nakaupo lang sa isang tabi habang nakatulala. Ilang minuto lang ay dumating na rin si Manong Guard na bitbit ang pinabili ni Dylan. Habang kumakain ng donut at umiinom ng kape ay nagbukas si Asyang kay Dylan ng pinagdadaanan niya. Dinamayan siya nito sa nararamdaman niya. Sa katauhan ni Dylan ay naramdaman ni Asyang na para na siyang may kapatid. Hindi man ito kadugo ng dalaga ay pakiramdam niya magkadugtong sila. Lumipas pa ang oras hanggang sa mag-uwian na. Ganda, tara kay Aling Marie. May puto pa siyang tinda ngayon. Ah, sige. Kunin ko lang yung bag ko sa locker. Okay, hintay na lang kita sa labas. Babush! Mabilis na kinuha ni Asyang ang kanyang bag. Ayaw kasi ng dalaga na paghintayin ng matagal ang kaibigan. Pagkakuha ng kanyang bag ay pinuntahan niya kaagad si Dylan. Inabutan niya itong nakikipagbiruan kay Manong Guard. Tawa naman ang tawa ang gwardya habang pinipintasan ni Dylan ang mga nakikita niyang dumadaan. Bago pa man muling bumanat ang binabaing si Dylan ay tinapik na ito ni Asyang. Nakapost pa itong humarap sa dalaga. Napapailing na natatawa si Asyang. Nagpaalam ang dalawa kay Manong Guard. Bago pa man tanggalin ni Asyang ang tingin sa gwardya ay nakita niya itong kumuha ng litrato ng pusa na naroon na naman. Doon lang naalala ng dalaga ang kanyang cellphone. Pero naisip ng dalaga na mamaya na lang niya titingnan yon kapag nakila Aling Marie na sila. Hindi pa man nakakalapit ang dalawa ay kumakaway na si Aling Marie. Ay, kinakawayan na tayo ni Aling Marie. Excited yata makita ang beauty natin. Lukaret. Habang binabalot ni Aling Marie ang kanilang order ay naalala ng dalaga na titignan pala niya ang cellphone. Pagbukas ng cellphone ay nakita roon ng dalaga ang sandamakmak na missed call galing kina Mirasol at Marga. Kumunot ang noo ng nagtatakang dalaga. Nakita niya rin doon ang maraming mensahe mula sa kanyang ina na si Marga. Wala sanang balak na basahin yun ni Asyang pero nang pindutin ng dalaga ang back button ay aksidenteng nabuksan nito ang mensahe ng ina. Hindi na sana babasahin pa yon ng dalaga kahit pa nabuksan na niya. Pero nakuha ang atensyon niya nang mabanggit doon ang pangalan ng kanyang tiyahin na si Mirasol. Nang basahin yon ni Asyang ay kumunot ang noo ng dalaga sa pagtataka. Ayon kasi sa mensahe ng kanyang ina, ay hindi na ang kanyang tiya Mirasol ang Mirasol na nakakasama nila sa bahay. Paulit-ulit muna niyang binasa yon dahil parang hindi niya maintindihan. Nang makuha ng dalaga ang ibig nitong sabihin, ay binasa na niya ang mga sumunod pa. Mas lalo siyang nagtaka nang sa sumunod na mensahe ay sinasabi ni Marga na kahit ano ang mangyari, ay wag na wag siyang uuwi ng bahay dahil delikado. Ayon pa rito, kailangang magtungo ni Asyang sa address na nakalagay doon. Napataas ang kilay ng dalaga sa mensaheng yon. Wala sa loob na malakas niyang binasa ang address na naroon sa mensahe. Nakuha naman noon ang atensyon ni Dylan na kumakain ng kwek-kwek na tinda rin ni Aling Marie. Anong sabi mo, ganda? Baklaran? Habanero Antique Shop? Teka, address namin yun ah. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Wala akong natatandaan na may nabanggit ako sa iyo kung saan ako nakatira. Ano? Tagaron ka? Kilala mo si Apo Diego? Tumpak! Doon ako nakatira sa Habanero Antique Shop. Nasabi ko na sa iyo na ang tito ko lang ang kasama ko sa bahay, di ba? Ibig mo sabihin tito mo si Apo Diego? Paano sila nagkakilala ni Mami? Ang weird. Well, weird talaga ang tito ko pero ang mami mo, ganda hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero baka nagkakilala sila nung nanggagamot pa si Tito Diego. Ano sa tingin mo? Basahin mo to. Pagkasabi nun ay kaagad na iniharap ni Asyang kay Dylan ang kanyang cellphone para mabasa nito ang mga mensahe ng kanyang ina. Masusi namang binasa ng binabae ang bawat salitang nasa screen ng cellphone. Napamulagat naman si Dylan nang mabasa ang lahat ng mga mensahe. Hindi ito nagkomento. Humugot muna ito ng malalim na buntong hininga. Humawak pa sa kanyang dibdib si Dylan na para bang aatakihin ito sa puso.
Isa pa uling malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago ito naglakas ng loob na tanungin ang kanyang naiisip. Saang probinsya kayo nanggaling? Ha? Bakit? Taga-probinsya rin kami. Sa isang liblib na barangay kami nakatira noon bago mamatay ang lolo ko na siyang orihinal na nagmamay-ari ng Habanero Antique Shop. Nang gagamutan tito ko noon sa probinsya, pero Ano? ang mga kabarangay lang namin na nakakaalam na nanggagamot si Tito Diego. Ang barangay namin ay iniiwasang puntahan ng mga taga-kabilang barangay. Kumalat kasi ang balita noon, nakuta raw ng mga kulto ang barangay namin. Taga Nueva Vizcaya rin ba kayo? Kasi sa liblib na barangay din kami. Ang kumakalat naman na chismis tungkol sa lugar namin, lugar daw ng mga demonyo. Ay alam mo, mas malilinawan siguro tayo kung pupunta na tayo sa amin. Wait lang, magbubook ako sa Grab ng taxi. Habang naghihintay ang dalawa sa taxi ay napag-usapan nila ang kanilang mga haka-haka kung paano nagkakilala ang tito ni Dylan at mami ni Asyang. Lalo na at ngayon lang umuwi ng Pinas si Marga. Silang nagtatanong kung paano nalaman ng ina ng dalaga na sa Manila na sila nakatira. Naikwento ni Dylan na walang kaibigan ng kanyang tito dahil sa pagiging kakaiba nito. Idagdag pa na iniiwasan noon ang kanyang tito. Ayon pa kay Dylan ay isa lang daw ang naikwento ng kanyang tito na naging matalik nitong kaibigan. Mira raw ang pangalan nun at parehas din daw ang hilig ng mga ito. Doon naman nabuo sa isipan ni Asyang na baka ang Mira na kaibigan ng tito ni Dylan ay ang kanyang tiya Mirasol. Pero hindi pa sigurado roon ang dalaga. Bukod sa pareho ng palayaw ang kanyang tiya at ang matalik na kaibigan ng tito ni Dylan, ay pareho ring kakaiba ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas at dumating na rin ang taxi na kanina pa nila hinihintay. Kaba at takot ang nararamdaman ni Asyang sa mga oras na yon. Hindi maintindihan ng dalaga ang kanyang nararamdaman. Ano na ganda? Sasama ka ba o sasama? Parang wala naman akong pagpipilian. Tara, let's na ganda. Baka importanteng magkausap kayo ni Tito Diego. Nagmamadaling sumakay sa taxi si Asyang. Kasunod ng dalaga ang kaibigang si Dylan. Sinabi lang ni Dylan kung saan ang kanilang tungo. Nang umandar na ang taxi ay nakamasid lang si Dylan kay Asyang na malalim ang iniisip. Habang si Asyang naman ay nakatanaw lang sa labas ng bintana at tulala. Iniisip niya ang kanyang desisyong ginawa, kung tama ba o mali. Hindi naman sa nagdududa ang dalaga sa kanyang mahal na tiyahin. Gulong-gulo ang isip ni Asyang ng mga oras na yon. Pero noon pa man ay marami na itong lihim at marami ng kakaibang kilos at ginagawa ang mahal niyang tiya. Pero nananahimik lang siya at inakalang normal lang na ugali yon ng kanyang tiya Mirasol. Sa ngayon ay maraming katanungan ang gumugulo sa isip ng dalaga. Katanungang matagal nang naroon pero hindi nito binibigyang pansin. Kadalasan kasi ay ipinagsasawalang bahala lang ni Asyang ang mga napapansin sa kanyang tiya Mirasol. Isang oras pa ang lumipas at narating din nila ang Habanero Antique Shop. Naunang bumaba si Dylan. Kasunod nun ang dalagang naghahanap ng kasagutan. Habang nagbabayad si Dylan sa taxi ay pinakatitigan ng dalaga ang antique shop na nasa kanyang harapan. Masasabing may kakaibang aura ang shop na yon. Marahil dahil tindahan yon ng mga lumang gamit ng iba't ibang tao. Bukod pa ron ay nakadagdag sa kakaibang ambience nito ang kulay dilaw na ilaw na maaaninag sa harapan ng shop. Pagkatapos magbayad ni Dylan ay inaya na nito si Asyang na pumasok. Sabay na naglakad papasok ang dalawa. Hindi pa man tuluyang nakakapasok ang dalawa ay sinalubong na sila ng isang may edad na lalaki. Puti na ang mga buhok nito at balbasarado. Nakakulay puti ito. Mababakas ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito nang mapansing hindi nag-iisa si Dylan. Napahawak pa ito sa kanyang dibdib na parang gulat na gulat. Ikaw? Ikaw ang anak ni Marga. Hindi ako maaaring magkamali. Magkamukhang magkamukha kayo. Kilala mo po ang mami ko?
Hindi sumagot si Apo Diego. Bagkus ay nagpalinga-linga ito sa likod bago sila pinapasok. Pagkapasok ng dalawa ay mabilis na isinara ni Apo Diego ang pinto ng shop niya at inilagay ang karatulang closed. Nagkatinginan naman sina Asyang at Dylan dahil tila balisa ang lalaki. Pagkatapos kasi nitong maisara ang pinto ay lumapit ito sa isang mahabang lamesa na punong-puno ng mga libro at kung ano-ano pang bagay. Sinundan ng dalawa ang lalaki, pero para itong may sariling mundo na nagsasalita mag-isa habang parang may hinahanap. Nang hindi na nakatiis si Dylan ay nagsalita na ito. Tito Diego, baliw-baliwan ka na naman. Ano po ba kasi ang hinahanap mo? Para ka na namang timang dyan. Ang pula kong libro. Kailangan ko ang pula kong libro. Kung nandito ang anak ni Marga, ay iisa lang ang ibig sabihin nun. Ano po ang ibig sabihin nun? Nalilito po ako eh. Nag-message lang po sa akin si Mami na pumunta raw po ako sa inyo. May hinala kasi kami ni Marga na minarkahan ka na ni Mira. Mira? Si Tia Mirasol at yung Mira po ba ay iisa? Saka ano pong marka? Bumuntong hininga muna si Apo Diego bago nito pinaupo ang dalawa sa harap ng lamesa. Doon ay sinagot nito ang mga tanong ng dalaga. Ikinuwento nito sa kanila kung paano nagkakilala ito at ang magkapatid na sina Marga at Mirasol. Ayon kay Apo Diego ay kababata niya ang dalawa. Likas na mabait at masunurin daw ang magkapatid. Pero sa dalawang yun, tanging si Mirasol lang ang may interes sa panggagamot na katulad ng nanay nito na isang babaylan. Nang namatay ang ina ng magkapatid, ay dapat si Marga ang magmamana ng kakayahang yun. Pero tinanggihan yun ni Marga na siyang ina ni Asyang. At bilang mabait at mapagmahal na ate, ay sinalo ni Mirasol ang responsibilidad ng isang babaylan. Masaya naman nung una ang mga ito. Pero nagbago ang lahat nang makilala ng mga ito ang isang binatang nagpaibig sa magkapatid. Una nitong niligawan si Mirasol. At dahil mahal na mahal ni Mirasol ang binata, ay ibinigay niya ang lahat para rito. Doon nagsimulang magbago ang lahat sa magkapatid. Lingid sa kaalaman ni Mirasol ay may nangyayari din pala kay Marga at sa kasintahan niya. Sabi pa ni Apo Diego na ang binatang tinutukoy niya ay ang ama ng dalagang si Asyang. Nagulat naman doon ang dalaga, sapagkat kailanman ay hindi sumagi sa isip niya na ganon ang nangyari. Bukod pa roon ay pinalaki siya ni Mirasol na punong-puno ng pagmamahal. Hindi ko pa rin po maintindihan. Pinalaki at minahal ako ni Tia Mirasol. Simula nung iwan ako ni Mami Marga, tanging si Tia Mirasol lang ang umagapay sa akin. Maaaring totoo nga, pero marami kang hindi alam tungkol kay Mirasol. Isa ako sa iilang saksi kung paano nagbago at nabalot ng dilim ang matalik kong kaibigan. Nagsimula ang lahat ng malaman ni Mirasol na buntis ang kaisa-isa niyang kapatid sa lalaking pinagkatiwalaan at minahal niya. Sobrang nasaktan noon si Mirasol. Tinangka niyang magpakamatay na isa sa mga ipinagbabawal. Hindi lang dahil sa Biblia, kung hindi maging sa pagiging babaylan niya na may basbas ng isa ring babaylan. Kung babaylan si Tia Mirasol, wala naman po akong dapat na ikatakot, di po ba? Umiling si Apo Diego. Ipinaliwanag nito kay Asyang na ang unti-unting pagbabago ni Mirasol ay umabot pa hanggang sa kasukdulan. Nang minsang isama raw siya nito ay dinala siya ni Mirasol sa gitna ng kagubatan. May mga ibang nandoon din, pero panay hindi kakilala ni Apo Diego. Doon nasaksihan ni Apo Diego ang pagbibinyag kay Mirasol sa harap ng sinasamba ng mga ito na isang mamalarang. Akala raw ng lalaki ay doon na ito magtatapos, pero nagkamali siya, sapagkat naglabas ng isang lalaki ang mga naroon at inihigayon sa isang lamesang bato. Pinalapit doon si Mirasol. Nang nakalapit si Mirasol ay may iniabot ditong punyal na may gininto ang hawakan. Halos malaglag ang puso ni Apo Diego ng mga oras na yon, lalo na nang biglang isaksak sa dibdib ng lalaki ang punyal. Pag-angat ni Mirasol ng duguan niyang kamay, nanlambot ang mga tuhod ni Apo Diego.
Lalo na nang biglang kagati ni Mirasol ang lalaking nag-aagaw buhay na nasa ibabaw ng lamesang bato. Hindi na nakayanan ng sikmura ni Apo Diego ang mga nasasaksihan, kung kaya nagdesisyon itong umalis ng mag-isa. Ginawa po ni Tia Mirasol yun? Oo, at simula ng araw na yun ay marami nang nagbago kay Mirasol. Anong pagbabago po ba? Nagkaroon din ng malaking dilubyo sa aming lugar. Kabi-kabilang natatagpo ang patay sa barangay namin. At lahat sila ay laging may nawawalang parte ng katawan. Isang gabi ay napadaan ako sa bahay ng magkapatid na sina Marga at Mirasol. Nakarinig ako ng mga impit na iyak. Kaya nagpasya ako na puntahan ang pinanggagalingan nun. Ano po ang ginawa ni Tia Mirasol? May ginawa po ba siyang hindi tama para akusahan niyo siya ni Mami ng hindi maganda? Mula sa bintana ng bahay nila sa harap, ay kitang-kita ko kung paano niya pinaghihiwa-hiwalay ang katawan ng iyong ama. Nakita ko rin na tumatapya siya ng laman doon at kinakain niya yun. Hindi makapaniwala si Asyang sa mga naririnig. Ayaw yung paniwalaan ng dalaga. Plano na sana ni Asyang na umalis na lang, pero pinigilan ito ni Dylan. Pilit na pinakalma ng binabae ang kanyang matalik na kaibigan. Nahirapan din ng kaunti si Dylan na pakalmahin ang dalaga pero nagwagi rin ito. Nang kumalma na ang dalaga ay may ritual na ginawa si Apo Diego na ayon dito ay makakatulong sa kanya para makita niya ang katotohanan sa kanyang paligid. Hindi na umangal si Asyang. Hinayaan na lang niya si Apo Diego sa ginagawa nitong ritual. Nang matapos ang pagdarasal nito ay may ipinainom ito kay Asyang na naging dahilan ng kanyang pagkaduwal. Nagulat naman si Dylan kung kaya inalalayan nito ang kaibigan. Pero mas nagulat si Asyang nang makita kung ano ang lumabas sa kanyang bibig. Kulay berdeng likido yun. Panay ganoon ang lumalabas sa kanyang bibig. Natataranta naman si Dylan na tinatawag ang kanyang tito para lumapit doon. Sa paglapit ni Apo Diego ay tinapik nito ng mahina ang likod ni Asyang at bumigkas ng ilang salita. Pagkatapos nun ay may isang kulay itim na perlas ang lumabas sa bibig ni Asyang. May kalakihan yon at may kasama pang kaunting dugo. Gamit ang isang supot na malabo ay dinampot yon ni Apo Diego. Ineksamin yon ng matanda. Nanlalaki ang mga mata nito sa natuklasan. Tama nga kami ng hinala ni Marga. Minarkahan ka na ni Mirasol bilang kapalit niya sa pagsisilbi sa mamalarang. Mamalarang? Ano po yun? Ano po ang mamalarang? Ang mamalarang ay isang malakas na espiritu na kumukontrol sa isipan at damdamin ng isang mambabarang. Sa pagkakaalam ko, ayon na rin sa natuklasan ni Marga ay may kakayahan ng mga mamalarang na manggaya ng itsura ng kahit na sino. At dahil nandito ka na kahit hindi pa ang itinakdang panahon, iisa lang ang ibig sabihin nun. Itinakdang panahon? Ano po ba ang nalaman ni Mami? Bakit ayaw niya akong pauwiin? Ano po ba talagang nangyayari? Hindi na si Mirasol ang kasama ninyo, kung hindi ang mamalarang na. Malamang na sa mga oras na ito ay wala na si Marga. Sa aking palagay ay nagkaharap na sila ng mamalarang. At ang itim na perlas na isinuka mo, isang indikasyon na namarkahan ka na ng mamalarang. Wala ka bang napapansin sa mga pinapakain sa'yo ni Mirasol? Wala naman po. Oo nga po pala. Sa tuwing sasapit ang araw ng Martes, Biyernes at Sabado, kakaiba ang lasa ng karne na inihahain ni Tia Mirasol. Hindi ko alam kung anong klaseng karne yon dahil mas malinamnam yon kumpara sa baka. Kung ganun ay inihahanda ka na niya. 5 araw na lang at kaarawan mo na. Hanggat maaari ay dapat mahanap natin ang altar ng mamalarang para tuluyang mawala ng bisa ang mga itinanim niya sa'yo. Naguguluhan man ay sumang-ayon na lang si Asyang. Sa mga oras na yon ay mas naiintindihan na niya ang mga pinag-usapan nila ng kanyang ina. Magpapaalam na sana si Asyang sa magtiyuhin nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niyo ng dalaga. Si Mirasol ang tumatawag sa kanya. Nagdadalawang isip si Asyang kung sasagutin ba niya yon o hindi.
Kung kaya wala sa loob na napatingin siya sa magtiyuhing nag-uusap habang may hawak-hawak na isang medalyon si Apo Diego. Lumapit ang dalaga sa magtiyuhin at humugot ng malalim na buntong hininga. Muli ay tiningnan ng dalaga ang kanyang cellphone na tumutunog. Pinindot ni Asyang ang answer button. Isang nag-aalalang boses ni Mirasol ang narinig ni Asyang mula sa kabilang linya. Tinatanong nito kung nasa na ba siya. Sinabi lang ng dalaga na kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Nagdahilan ng dalaga na nagkaroon lang sila ng kaunting pagdiriwang dahil kaarawan ng kanilang manager. Hindi naman nagalit si Mirasol pero pinapauwi na siya nito dahil nawawala raw ang kanyang ina. Kaagad namang ibinaba ni Asyang ang tawag at nagpaalam na sa magtiyuhin. Bago umalis ang dalaga ay may iniabot na medalyon si Apo Diego dito. Iniligay lang yon ng dalaga sa kanyang bulsa. Nagbilin din si Apo Diego na huwag niyang ihihiwalay sa katawan niya ang medalyon para makita niya ang katotohanan sa kanyang paligid. May ipinasuot din itong kwintas na kulay ginto at may palawit na batong kulay pula. Proteksyon naman daw yon ni Asyang para hindi mabasa ni Mirasol ang kanyang iniisip. Kabado man at may pag-aalinlangan ay umuwi si Asyang sa bahay nila. Ilang oras lang ay nakarating na rin siya. Mapapansing madilim ang kanilang bahay at nagtaka si Asyang. Pero nakaagaw pansin ng ilaw na nagmumula sa bintana ng kwarto sa storage room nila. Nagtaka naman ang dalaga sapagkat kahit minsan ay wala pang pumupunta roon. O yun lang ang akala niya. Sa pagpasok ni Asyang ay bumungad sa kanya ang kakaibang amoy. Malansa yun at napakabaho. Napatakip ang dalaga ng kanyang ilong pero tuloy-tuloy pa rin siya sa pagpasok. Nasa kalagitnaan na siya ng sala nang marinig niya mula sa kanyang likod ang boses ni Mirasol. Mabuti naman at nakarating ka na. Halika sa aking silid para tayo'y makapag-usap. Sino ka? Hindi ikaw si Tia Mirasol. Ano ba ang iyong pinagsasasabi, Iha? Baka naman ikay nalipasan lang ng gutom kung kaya kung ano-anong hangin ang pumasok sa iyong utak. Nasaan si Mami? Nasaan ang totoo kong Tia Mirasol? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Ako'y narito sa iyong harapan, ang mapagmahal mong tiya. Ikaw ang mamalarang? Ilabas mo sila Tia Mirasol at Mami Marga. Alam mo pala ang tungkol dyan. Dapat pala hindi ko na hinayaang magkita pa kayo ng haliparot na Marga na yon. Dahil alam mo na ang lahat, mukhang mapapaaga rin ang aking pag-angkin sa'yo. Mabilis ang naging kilos ng dalaga. Ngunit bago pa man siya makalayo sa gumagaya sa kanyang Tia Mirasol, ay kaagad itong nakalapit sa kanya. Tinangka siyang hawakan ito. Ngunit nang dumampi ang dulo ng daliri ng nilalang ay napaso ito at napasigaw ng malakas. Animoy nasusunog ang balat nito na dumikit sa dalaga. May pagtataka man ay mabilis na tumakbo papunta sa may pinto palabas ang dalaga. Kung may isang gusto mang gawin si Asyang ng mga oras na yon, ay ang makaalis sa lugar na yon at makalayo sa mamalarang. Bago pa man muling makalapit ang mamalarang kay Asyang, ay isang liwanag na nagmumula sa silid ng ina ng dalaga ang pumukaw sa atensyon ng dalawa. Nang mga oras na yon ay nakahawak na si Asyang sa seradura ng pinto, pero dahil sa liwanag na yon ay napigil siya sa balak gawin. Ilang segundo lang ang lumipas ay lumabas mula roon ang totoong Tia Mirasol ni Asyang. Akay-akay nito ang ina ng dalaga na sugatan at nanghihina. Hindi ito ang napagkasunduan natin. Wala sa usapang sasaktan mo mga mahal ko sa buhay. Inialay ko ang buhay at kaluluwa ko sa'yo. Bakit mo ginagawa ito? Akin lang kayong lahat. At akala mo ba hindi ko alam na hindi na kita nakokontrol? Magaling ka ngang mambabarang. Malakas, pero mahina ka pa rin sa lahat ng mga hinawakan ko. Alam kong inutusan mo ang kapatid mong yan na hanapan ng solusyon ng mga ginawa natin sa kanyang anak sa loob ng 21 taon. Kung akala mo malilinlang mo ko, nagkakamali ka, Mirasol. Sumigaw ng napakalakas ang mamalarang. Kasabay nun ay ang biglang pagyanig ng kanilang kinatatayuan. Naglilipara na rin ang mga gamit sa loob ng bahay.
Dinig na dinig din ang dumadagundong na kulog. Maging ang pagguhit ng mga kidlat na nagbibigay ng liwanag sa loob ng bahay na tanging kandila lang ang ilaw. Akmang aatakihin ng mamalarang ang magkapatid na Mirasol at Marga nang biglang nabasag ang malaking bintana na nasa likod ng mahabang sofa. Mula roon ay pumasok si Dylan at Apo Diego na may daladalang kung ano-ano. May hawak pang libro si Apo Diego. May mga binibigkas itong salita na tila panlaban sa mamalarang. Ngunit nakuha ang atensyon ng lahat nang makita nilang namimilipit din sa sakit si Mirasol katulad ng mamalarang. Hindi malaman ni Apo Diego kung itutuloy pa ba niya ang pangontrang dasal na yon. Habang si Dila naman ay nakitang pagkakataon yon para malapitan si Asyang na parang windang na windang pa rin sa mga nagaganap. "Ituloy mo, Diego! Huwag kang hihinto!" SP! Wag! Parang awa mo na! Mamamatay si Ate Mirasol kapag natapos ang dasal! Ano? Hindi! Ang dasal na ginagamit ko ay makakapagpakulong lang sa mamalarang sa isang sisidlan. Hindi madadamay si Mirasol! Nagkamali tayo! Nagulat ang lahat nang biglang tumayo ang mamalarang at tumawa ng malakas. Parang masayang-masaya ito sa namamagitan sa mga may dugong babaylan. Para na itong nagwagi kung magdiwang. Saka ito dahan-dahang lumapit sa magkatabi pa ring magkapatid. Parang natulos naman sa kinatatayuan si Apo Diego, pero nakahuma rin ito nang makitang hahawakan nito ang nakasadlak pa rin na si Mirasol. Dali-daling umusal muli ng dasal si Diego. Lingid sa kaalaman ng lahat ay tumakbo si Asyang at Dylan papunta sa nag-iisang silid na may ilaw. Ayon kasi kay Dylan ay nagbili ng kanyang tito na kung sakaling mahirapan silang labanan ang mamalarang ay may isa pang paraan para matapos ito. Yon ay ang pagpunit ng kasunduan. Dali-daling tumakbo ang dalawa paakyat habang patuloy pa rin ang labanan ng mga naiwan. Nang marating ng dalawa ang silid ay naagaw ng isang pulang tela na napaliligiran ng mga kandila ang kanilang atensyon. Nagkatinginan pa ang dalawa bago lumapit doon. Hindi ako sigurado kung ito na ba yung hinahanap natin, kaya magtingin ka ro sa lamesang malapit sa bintana. Roger that, ganda! Di, maraming salamat ha. Naku, mamaya ng drama, ganda! Let's go find treasure! Nasa komplikado mang sitwasyon ay napatawa pa rin ng mahina si Asyang sa ginawa ni Dylan na nag-post na akala mo ay model. Muli ay ibinalik ng dalaga ang atensyon niya sa pulang tela. Walang ingat na hinila niya yon, dahilan para mamatay ang ibang nakasinding kandila. Nang matanggal ang tela ay may nakitang itim na librong manipis doon si Asyang. Kinuha yon ng dalaga. Kasabay ng paglapat ng mga daliri niya sa pabalat ng aklat ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Wala sa loob na napayakap siya sa libro. Ngunit agad din niyang nailayo ang libro dahil uminit ang suot niyang kwintas nang magkadikit ito. Tinitigan ni Asyang ang hawak na libro. Kitang-kita ng dalaga ang parting nadikitan ng palawit ng kwintas. Nasunog kasi ang parting yun. Napailing ang dalaga at mabilis na binuklat ang libro. Sa loob nun ay may nakitang isang papel si Asyang na naiiba ang kulay ng papel kumpara sa mga sumunod na papel. Tinitigan ng dalaga ang papel na may mga nakasulat, pero hindi niya yon maintindihan. Ang tanging naiintindihan niya roon ay nakasulat ang kanyang pangalan sa tabi ng pangalan ng kanyang tiya Mirasol. Nang mapagtantong yun na nga ang kanilang hinahanap, ay mabilis na lumapit si Asyang kay Dylan. Di, nakita ko na. Ano lang sunod nating gagawin? Halika rito sa lamesa, dali! Ano ba yun? Mukhang tinangka na ring putulin ni Tia Mirasol mo ang kasunduan nila ng mamalarang. Tingnan mo itong palayok na may asin, oh. Sa gilid nito ay may isang lalagyang may abo na katulad ng ibinigay na abo sa akin ni Tito Diego para magamit natin. Sa tingin ko, gusto kanyang iligtas. At para sa naman ang punyal na nasa kaliwang gilid ng palayok? Wala ka ba talagang alam?
Magkadugtong ang buhay ng isang mambabarang na nagpasakop sa mamalarang at sa mamalarang mismo. Kung matatalo natin ang mamalarang, ay mamamatay ang tiyahin mo. Sinabi rin ba ni Apo Diego yan? Wait! Narinig ko kanina na sinasabi ng Mami Marga mo kay Tito Diego ang tungkol doon habang paakyat tayo. Biglang nagkaroon ng pag-aalinlangan ng dalagang si Asyang. Nang bigla na lang nilang marinig ang malakas na sigaw ni Marga na tinatawag ang pangalan ni Apo Diego. Kinuhang pagkakataon yon ni Dylan para agawin kay Asyang ang papel ng kasunduan. Pagkakuha ay mabilis na pinunit ng binabae ang papel ng kasunduan at itinapon yon sa loob ng palayok. Katulad ng bili ng kanyang tito ay nilagyan niya ito ng abo bago sinindihan. Tulala lang si Asyang habang lumuluha. Batid ng dalaga na kung magagapi man ang mamalarang ay ibig lang sabihin nito ay kamatayan ng kanyang mahal na Tia Mirasol. Hindi pa man nauubos ang sinusunog na papel nang biglang lumitaw sa likuran nila Asyang ang nanghihinang si Mirasol. Susuray-suray itong lumapit sa lamesang kinalalagyan ng palayok. Gusto mang ilayuyo ni Dylan ay bigla siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Akmang aawatin na sana ni Asyang ang kanyang tiyahin nang bigla itong humarap sa kanya habang hawak ang punyal. Nalilito at naguguluhan naman ang dalaga. Patawarin mo ko, anak. Mahal na mahal kita. Magiging malaya ka na pagkatapos nito. At ikaw naman, lalaki. Bantayan mo lagi ang Asyang ko. Hindi pa man nakakasagot ang dalaga ay bigla na lang hiniwaan ni Mirasol ng mahaba ang kanyang palad at pinatulo ang dugo sa loob ng palayok habang may binibigkas na mga salitang hindi naiintindihan ng dalawa. Nang matapos ito sa inuusal, ay lumingon ito kay Dylan at Asyang bago banayad ng umiti. Umalis na kayo rito. Ilabas na rin ninyo sina Marga at Diego. 5 minuto lang at mag-aapoy na ang buong bahay. Paniguradong madaling lalamunin ng apoy ang kahoy na dingding. Sa oras na silaban ko ang kurtina at ang librong aking ginagamit. Lalo pa at pinasingaw ko ang gasol kanina. Ito na lang ang naiisip kong paraan para parehas tayong makalaya sa demonyo. Lahat ay gagawin ko para makalaya ka na ngayon, Asyang. Paano po kayo? Hindi po kita pwedeng iwan dito. Magpapahinga na ako. Matagal ko na dapat ginawa ito pero nagpadala ko sa galit at puot sa puso ko. Sa oras na mawala na ako ay ligtas na kayo. Ikaw, lalaki, ilabas mo na ang aking Asyang. Oo nga pala, maraming salamat sa pagtulong sa kapatid at sa pamangkin ko. Pero Tia Mirasol, anong klaseng kasunduan po ba ang ginawa ninyo? Baka pwede pa po nating gawa ng ibang paraan. Makinig ka. Dapat ay magalit ka sa akin. Dahil sa puot ko sa iyong ama at ina ay nakipagkasundo akong ikaw ang magbayad sa ginawa nila sa akin. Hindi ako nakontentong ialay ang puso ng iyong ama sa sinasamba kong mamalarang. Idinamay pa kita at tinangka ko pang gawin kang makapangyarihang mambabarang na tulad ng ibinigay niya sa aking kapangyarihan. Masama ako at karapat dapat lang ito sa akin. Papalagpasan na si Asyang nang makarinig sila ng pagsabog sa isang parte ng silid na yon. Nagulat pa ang mga ito nang biglang mabasag ang bintana ng silid nang tamaan yon ng kidlat. Sa pagkumpas ng kamay ni Mirasol ay tumalsik palabas ng silid na yon sina Asyang at Dylan. Doon natauhan ng binata kaya hinila na nito pababa ang dalagang gulat pa rin. Dinatnan nila sa sala sina Diego at Marga na parehas ng duguan. Pero may lakas pa si Apo Diego, kaya inalalayan nito ang ina ng dalaga. Sabay-sabay na lumabas ang 4 sa bahay na nagsisimula ng masunog. Paglabas nila ng tarangkahan ay sinalubong kaagad sila ng mga kapitbahay na nakita pala ang sunog na nagmula sa pinakatuktok na kwarto. May mga pulis na rin sa labas na kararating pa lang. Nakatanggap daw ang mga ito ng tip na may mga kalabog at malalakas na sigawan sa loob ng bahay. Nang makita ng pulis na sugatan sila Marga at Diego ay kaagad na nagpatawag ito ng ambulansya.
Nagpatawag na rin ito ng bumbero. Hinawakan naman ng dalaga ang kamay ng ina na puno ng kalmot na nakuha siguro nito sa pakikipaglaban sa mamalarang at sa pagtama sa mga gamit sa loob ng bahay. Isang malakas na sigaw ang narinig ng lahat na nanggaling sa taas ng bahay kung nasaan si Tia Mirasol. Pagkatapos nun ay biglang kumidlat muli at tumama yon sa loob ng kwartong basagang bintana na nabasag kanina dahil sa unang kidlat na tumama roon noong nag-uusap pa silang magtiyahin. Hindi! Nandun si Tia Mirasol! Mami! Si Tia Mirasol! Kaagad namang tinawag ng mag-ina ang mga pulis para sabihing naroon pa si Mirasol. Mabilis namang tumawag ng rescue unit ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang mga susubok na magligtas kay Mirasol. Dumating na rin ang ambulansya at kaagad na isinakay sina Marga at Diego. Habang sina Asyang at Dylan ay naiwan para sumagot sa mga katanungan ng pulis at hintayin ang paglabas ng mga rumesponde. Ilang saglit pa ay naputol ang pagkukwento ng dalawa nang sumigaw ang isa sa mga pumasok sa loob na hindi na sila makaakyat sa itaas at unti-unti na ring bumabagsak ang kisame sa unang palapag. Paano po ang tiya ko? Nasa loob pa siya! Pero napayuko na lang ang isa sa rescuer at humingi ng tawad sa dalaga. Doon na bumuhos ang lahat ng emosyon ni Asyang. Napaluhod pa ito habang nagsisisigaw at tinatawag ang pangalan ng tiyahin. Wala na! Wala na ang aking Tia Mirasol! Tia Mirasol! Katulad ni Tia Mirasol ay may mga pangyayari sa ating buhay kung saan ay sinusubok ang ating katatagan at kakayahang magdesisyon ng tama. Pero madalas ay nagkakamali tayo ng desisyon sa buhay. Dahil mas nangingibabaw sa atin ang emosyon na madalas na nagiging sanhi pa ng mas malaking problema at sigalot sa pagitan ng inyong pamilya. Ang isa sa aral na naibigay ng istorya ay matuto tayong magpatawad. Huwag din tayong magpadalos-dalos sa ating mga desisyon at gawa. Kung may problema, may galit na nararamdaman o pagkamuhi ay tumawag lang sa Diyos at humingi ng gabay. Siguradong ito'y diringgin niya dahil kung maninindigan sa masamang nagawa ay maaaring magresulta lang yon ng pagkatalo.